Nakikita nyo yan, guys? Nakikita nyo yan? Yes, totoo. Isa po yung pare, isa po yung obispo. Alam nyo kung anong ginawa niyan? Ngayon kasi guys, ngayong araw na to, meron pong sinasagawa ang hakbang maisog na prayer rally sa Central Luzon. Tapos nakita ko, itong obispong to, hindi ko kilala kung sino yan, pero nagsalita siya guys. At alam nyo ba kung ano yung bukang bibig niya? Puro mura, puro panlalait sa administrasyon. Ngayon nga po guys, napagtanto ko na nasaan ang separation ng church and state. Diyos ko po guys, ngayon lang ako nakakita ng isang obispo na sumusuporta sa isang mamamatay tao. Guys, panoodin nyo to ha. Sa pinaka-first part ng kanyang sinabi, nilait niya po guys ang pamamalakad ni President Marcos na tila baga parang nakukulangan siya kasi masyado daw pong mabait. Mas gusto niya daw po guys yung pamamalakad ni former President Rodrigo Roa Duterte na meron daw tapang na malakas. Gusto niya daw po guys ng ganun. Mahal niya daw po ang ating former president. Yan po yung kanyang pagsisiwalat dahil mas tama daw po guys yung kanyang pamamalakad. Hebang ka ba? Sa ang part naging tama. Alam nyo guys, 'di ba? Yung mga kapwa niya obispo, yung mga pare, lahat ng sinisigaw nila almost kada buwan, monthly, yearly, 'di ba? Sinisigaw nila human rights. Kasi 'di ba, yung nangyaring AJK, yung war on drugs kung saan madaming Pilipino ang namatay. 'Di ba sumisigaw sila sa hustisya yung mga pare na yun. Tapos ngayon, makakakita ako ng isang obispo na sinusuportahan ang lahat ng pamamalakad, lahat ng ginagawa ni Digong. Okay lang sa kanya guys na pumatay. Obispo ka ba talaga? Ha? Grabe guys! Grabe! Ito yung first part guys ha, panoodin muna natin bago pumunta tayo sa pagmumura ni Father. Pakinggan nyo guys ha, pakinggan nyo. Ano raw kung gagawin ng isang obispo sa isang trastong tulad nito? At sa nalalapit na 28, ano raw po ang gagawin ng isang obispo? Simple lang. Alam niyo po, sa edad kong ito, marami na po akong kasigida dito, mga 30 anyos. Huwag kayo magpapaglalakad. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, ang babait. Hindi nagtatapo ng balat ng candy, nilalagay sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino. Pag nasa Subic, ang babait. Law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Rinig nyo guys? Yan daw po ang nagustuhan niya sa Duterte administration dahil matino. Kaya madaming Pilipino daw po ang sumusunod. Yan po yung sabi ni Digong. And beside, pinagdiinan niya na kung matino ang presidente, may susunod. So meaning to say, hindi matino si PBBM? Masyado mo namang minamaliit ang administrasyong Marcos. So tinutukoy mo na weak itong si PBBM? So matino ba guys yung pagpatay sa mamamayang Pilipino?
Matino ba guys, nahayaan lang tayong bulihin ng China? Matino ba yung korupsyon? Ha? Matino ba yung pogo? Na kung saan hinihikayat ng gobyerno na papasukin ng mga Chinese na magsusugal habang yung kanilang mga pamilya na papabayaan na nila at yung pagkain ng kanilang para sa anak, para baon sa kanilang mga anak, pambayad ng upa ng bahay, tubig, kuryente, isusugal, tapos pag natalo, mag-aaway, magsasakitan. Yun ba yung matino? Yun ba yung matino? Yun ba yung matino, yung Lord of all the drug lords of Southern Mindanao? Yun ba yung matino, Father? Ha? Yun ba yung matino? I really don't know, guys, bakit ganito yung yung word na binibitawan ngayon ni Father. Hindi ko alam, guys, kung totoong pare ito, pero mantakin nyo, guys, pinapahiya niya yung kapwa niya obispo na magsasalita ng ganito. Grabe ka. Tapos ito, guys, yung malala, nagmumura na siya. Pakinggan nyo, ha? Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Nung ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Tama ba yun? Ha? Pinsang buo daw po, guys, ng mabait ay katangahan. So meaning to say, yung pinsang buo ng matapang ay kriminalidad. Ganun ba? Tingnan nyo, guys. Ano na yung nangyayari sa bayan natin ngayon? Napaka-desperado na ng mga Duterte. Sinuka na nga ni Digong itong mga pare. Ngayon, kakainin mo pa yung suka ni Digong? Guys, ano yung sabi ni Digong sa mga obispo? Pinagmumura niya, mga putang ina kayo, diba, mga wala kayong kwenta, nangangaral kayo, tapos wala din naman pala mga silbi. Minura niya ang obispo, minura niya mga pare, minura niya ang simbahan. Minura niya si Pope Francis. Wala siyang respeto sa simbahang Katoliko. Tapos ngayon, kakampi ka? Sa taong minamaliit ang simbahan? Sa taong hindi naniniwala sa Diyos? Father, holy shit ka. Pasensya na, guys, yung respeto ko, deserve lang ng mga taong gustong magparespeto. Diyos ko po, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko kasi supposedly, isa kang father na iga-guide yung mga Pilipino, yung mga tao, papunta, guys, sa langit. Ano yung sinabi ni Digong? Samahan niyo ako sa impyerno, total hindi din naman kayo mapupunta sa langit. Mantakin mo, guys. Nangangaral ka, ginaguide mo ang Pilipino, ang bawat tao na mapunta sa langit, tapos susuporta ka sa isang taong gusto lamang po, guys, na mapunta tayo sa impyerno. Hinihikaya tayo na mapunta sa impyerno. Ano na yung nangyari dito sa bayan natin ngayon? Grabe, nakakadismaya to, guys. Nadidismaya ako. Hindi ko na nga tinapos Nilait niya pa, guys, yung patrabaho ng gobyerno, yung tupad. Naglilinis daw 1 hour, tapos ang nakalagay doon 8 hours. Yung parang walang honesty, ba? Tapos masyado daw weak. Ang dami niyang panlalait sa ating presidente. Hindi na ako nakinig. Kasi
Parang ang nonsense naman kung makikinig ako sa isang nangangaral tapos ang pinapangaral iba. Tinuturoan tayong maghimutok sa gobyerno. Tinuturoan na mag-akla sa gobyerno. Tinuturoan magalit sa gobyerno. Parang hindi ko naman kaya yun, guys. Hindi kaya ng konsensya kong makinig sa isang obispo na yung layunin niya ay sirain, wasakin ang image ng isang tao. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, guys. Grabe. Hindi ko alam kung hanggang saan pa yung kayang i-desperate ng kampo ni Digong. Baka kulang pa, mag-imbita pa kayo ng mga madre. Kulang pa yan. Sko po. Kayo guys, ano yung masasabi nyo? Tama ba to yung ginagawa ni Holy Shit? Kayo guys yung maghusga. Kasi ako wala akong karapatang manghusga. Pero kayo na yung humusga kung tama ba to o mali. Ibang klase ka, Pader. Sarap mong hatake ng silya. Naalog ata yung utak nito. Or baka naka-fentanyl din. Sko po. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.